성도 같습니다. Savior.
gabi po sa iyo, Panginoon. Amen. Dakilang Diyos sa pangalan ng hayang Panginoon sa Kristo. Kaya po, Diyos ay nagpapasalamat, Panginoon, sa gabi ito, sa kalakasan at buhay na taglay namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Salamat po, Diyos, sa pag-iingat. Salamat po, Diyos, sa pag-provide ng mga pangangailangan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pagbibigay ng kalakasan na patuloy mong binibigay sa bawat isa, Panginoon. Tunay na, O Diyos, Ikaw ang siyang mapapurihan, pasalamatan, pasamba, Panginoon, sa gabi. Salamat po, Panginoon, sa hapon, Lord God, na nagdaan, na tunay na hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Saan man kami naroon, Panginoon, Ikaw, Diyos, ang siyang kumalinga sa bawat isa, Panginoon. Narito kami, Panginoon, sa gabi ito. Kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Kinikilala namin mga sarili, Lord, at nakagawa ng mga kakamali, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Naway, Panginoon, na aming mga puso at isipan, Lord God, ay pagkalinisin mo, Panginoon. At naway, Panginoon, malaya makapasok ang iyong salita sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang pumatagpo, Lord God, sa bawat isa, Panginoon. Naway, Panginoon, pangunahan mo kami, Panginoon, sa gabi ito. At sa aming pagdalangin, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, Lord, na makarating nawa, Panginoon, sa luklukan ng iyong awa ang aming mga panalangin, Panginoon. Huwag nawa, Lord God, halangan na hindi na ulang, Panginoon, ang aming panalangin, Panginoon. Pagkus ito ay makarating sa iyo ng malaya, Lord God. At alam namin, Panginoon, sa iyo lamang may katugunan, Panginoon. Sa gabi ito, Diyos, ay, Panginoon, hindi maging sayang, Lord, ang aming pagpunta dito, Panginoon. Huwag mo hayaan, O Diyos, na umuwi kaming empty, Panginoon. Magkuspuno ang aming mga sisidlan, Lord God. Ikaw, Diyos, ang siyang maruna, Panginoon, magpahal, Lord God, sa bawat isa, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, ang mga papunta pa lamang dito, Lord God, ang mga kapatid. Ikaw, Diyos, ang siyang mag-ingat sa kanila, Panginoon, sa kanilang pagbiyahe, Panginoon, sa kanilang sasakyan, Panginoon, naway, Panginoon, maging ligtas sila na makarating dito, Panginoon. Kaya hindi, Panginoon, sa mga gumaganap din ng ganito uri ng gawain, Panginoon, sa ibang banda ko, Panginoon, patuloy mo silang abutin, Lord God, kung paano mo kami pagpapalain, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, ay gayon mo din sila pagpalain, Panginoon. Namin, Panginoon, walang kaligtaan sa bawat isa, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang manguna, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang kumatagpo, Lord God. Alam mo, Panginoon, ang mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Sa gabing ito, Lord God, binabalik namin ang papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. At pasamantala po nga ako ang bawat isa. Amen. At isang magandang gabi sa inyo lahat sa pangalan natin Panginoon Kristo. Amen. It's good to be back in the house of the Lord, mga kapatid. Amen. At nakakalahati na tayo ng linggo. At malapit na ulit matapos ang buwan ng June, mga kapatid. Napakabilis ng araw. Pero salamat sa ating Panginoon dahil hindi niya tayo pinabayaan, mga kapatid. At patuloy ng Diyos ang siyang nagpo-provide ng mga pangangailangan natin. Nagbibigay ng kalakasan sa araw-araw, saan man tayo naroon, sa school man o sa trabaho. Ang Diyos ang patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan at patuloy na nag-iwan sa ating mga kapatid. Amen? At bago tayo dumako sa pagbibigay testimony or pag-aalay man ng awitin, mawit muna tayo ng masayang awitin. Sa song number 130 nating mga songbook. Leave it there. Amen.
When you have to get along with bigger pain, just remember it's how it feels to little bird. Take your burden to the Lord. Leave it there, hallelujah. Leave it there, leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, if you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord, leave it there. Keep your body silent. Amen. And your health will make when your soul is almost sinking in despair. Jesus knows the pain of fear. Hallelujah. Oh, He can save and He can heal. Take your burden to the Lord. Leave it there. 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 Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust in Him, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord, leave it there. When your enemies succeed, when your heart begins to fail, don't forget that God in heaven answers prayer. He will make a way for you. Amen. You sing the truth. Take your burden to the Lord. Leave it there. Leave it there. Leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord, leave it there. When your youthful days are and all is stealing on, and your body begins to begin the weight of pain, He will never leave her down. Amen. He will go with you till the end. Take your burden to the Lord, leave it there. Hallelujah, leave it there. Oh, leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord, leave it there. Amen. Amen. Takpan natin ang Panginoon. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa within na yan. Take your burden to the Lord and leave it there. Amen. Mamaya sa ating pananalangin, ilalagak natin sa ating Panginoon ang lahat ng mga kabigatan, mga kapatid. At ang Diyos ang patuloy na siyang tutugon upang maging magaan ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Sabi niya dito, if you trust and never doubt, He will surely bring you out. Amen. At tayo po'y darako na sa bahagi na ating gawain ang pagbibigay testimony o pag-aalay ng mga awitin. Nais ko munang tumawag kung meron man nais sa inyo ng patotoo. Brother Nash. Binabalik ko sa Diyos sa aking salamat sa pag-ibig sa pag-ibig sa tao ng Quezon. Magandang day mga estudyante, hindi kami pinagaya na. Kaya sa Diyos ka mga kapatid. Amen. Pakpan natin ang ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. At patunay na ang Diyos ang patuloy na siyang mahalin at nag-iingat. Amen.
Nais ko pang tumawag kung meron pa sa inyo. Amen. At kung wala man, nais kong basahin ang testimony na ipinadala dito sa harapan. Sabi niya dito, "To God be the glory and praise. Binabalik ko po sa Panginoong Jesucristo ang taos-pusong pasasalamat at papuri sa kanyang pag-ibig at kabutihan sa atin. Sa pag-iingat niya at sa kalakasang patuloy kong naranasan, sa simpleng panalangin na binibigyan niya kami ng katugunan, at sa mga pangangailangan na patid ng Diyos na laman ng aking puso, hindi ko pa nababanggit sa panalangin, ngunit hinipo ng Diyos ang puso ng taong ginamit niya upang maging daluyan ng pagpapala at mag-provide ng panggastos. Kaya sa Diyos ko ito tinitiwala at ang lahat, ang Diyos ang magbalik ng pagpapala sa Kanya at patuloy na mag-ingat sa Diyos ang lahat ng kapurihan at pasasalamat." Amen. Salamat sa ating Panginoon. Palakpan natin ating Panginoon. Ito po yung testimony ng ating kapatid na si Sister Lloyda. Amen. Amen. At nais ko pang tumawag na mag-aaling na nabutin kung meron sa inyo. Amen. At kung wala man, nais kong samantalin ng pagkakataon, nais kong ibalik sa ating Panginoong Kristo ang lahat ng papuri at pasalamat, mga kapatid, sa patuloy na sa lahat sa patuloy na pag-iingat na sa akin sa trabaho, patuloy na pag-provide ng mga pangailangan, at sa lahat sa kalakasan na patuloy niyang binibigay sa akin, mga kapatid, sa araw-araw, dahil tunay na nakakapagod yung, diba, wala namang di nakakapagod ng trabaho, pero sa Diyos ko binabalik ang lahat ng bagay kasi nandun yung kalakasan na patuloy niyang binibigay sa akin, mga kapatid, para makasurvive sa araw na yun. Ang Diyos ang patuloy na nag-iingat sa akin, mga kapatid. Amen. Kaya sa Diyos ko binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. At wala na po ang nice testimony o ng alin ng mga ulitin. Tayo po idara ko na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At I hope ang bawat isa ay handa ng mahinig ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid, upang maging handa rin tayo sa ating paglulog sa ating Panginoon. Hinangan natin makapakinig ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. At tayo, para inahan po ang bawat isa na tayo tumayo. Papakutawalin natin mga awit mga tayo sa Come Holy Spirit. I need you. Holy Spirit, I need you. Oh God, Holy Spirit, I pray. How? Holy Spirit. Hallelujah. With the strength and the power, Lord God, so It's a church. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, I need you. Inahan ka ng Panginoon sa gabi na ito. Oh God, Holy Spirit, I pray.
power, Lord, come in thy own gentle way. Come, Holy Spirit, come into my heart. Come, Holy Spirit, come into my heart. Come to me, sweet Holy Spirit. Hallelujah. Sweet Holy Spirit, I pray. You are the joy. Hindi na ikaw, Diyos, ang aming kagalakan. Hallelujah. Oh, my heart, amen. Oh, hallelujah. It's up for church. Come, Holy Spirit, come into my heart. Holy Spirit, come into my heart. Sa Panginoon, sa labing ko. Ako, Lord, ang bawat isa Panginoon. Hallelujah. I pray. You are the joy. You are the joy of my heart. Amen. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. You are the joy. Hallelujah. Ito ang mga Arnold. Lord Jesus, nandito muli kami. At muling papapabasa yung makapangyarihang pangalan. Wala kaming purpose sa aming buhay, kundi maglingkod at sumamba at magpuri sa iyong panalangin namin pangalan. Lord, nandito muli kami sa oras na ito, humingi ng tulong muli at muling pagpalain muli ang bawat isa sa amin sa iyong banal na salita. Lord, sa gabi ito, sa iyo kami nagtitiwala at tumaasa na ikaw siya patuloy na gagabay sa bawat isa sa amin at pagpapala, Lord Jesus. Sa iyo kami nagbabalik ng kapurihan at ulit pagsamba in the mighty name for Lord Jesus Christ. We pray. Amen. Bago makakaupo ang bawat isa, mga kapatid, tayo magbukas ng ating mga Bible sa Mark chapter 11. Sa Mark chapter 11 verse 24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Ang salita ng Panginoon sa gabing ito at malayo na itong mga kapong bawat isa. Sa gabing ito tayo muling nandito sa ilalim ng presensya ng Panginoon at sa gabing ito ay nagtitipon muli tayo sa kanyang banal na pangalan. Ano ba mga kapatid? At yan ang ating pupunta sa church. Wala ibang reason tayo kundi sa ilalim ng pangalan ng ating Panginoon si Kristo. Maliban doon ay wala na. Dahil tayo mga anak ng Panginoon, yan lamang ang ating dahilan para tayo nagtutungo o pumupunta sa
bayad na lang ina kung mag-tipon-tipon sa kanyang salita dahil tayong mga anak ng Diyos. At sa gabing ito, kahit na may mga galing pa ng trabaho o sa mga school o mga bagay na hindi nagawa sa maghapon ay ang Espiritu Santo pa rin ang siyang kumikilos para dalhin tayo sa church at magtipon-tipon sa kanyang salita. Dahil ito ang ating kalakasan. Kung paano tayo binigyan ng Panginoon sa ating mga pansariling gawain ay especially, mas mahalaga talaga ang para sa Panginoon. Kaya nandito tayo mga kapatid. Kahit na hindi tayo, yung lakas natin hindi na kasing lakas nung lakas natin sa umaga, pero nandito pa rin tayo na nagtitiis at nagtsatsaga para magsama-sama sa kanyang salita. Katulad na sinabi ng ating Panginoon sa Kristo na ang mga anak ng Diyos ay nagkakatipon-tipon sa hindi bulok na salita ng Panginoon, hindi siya lipas na kundi fresh lagi. No? Laging bago ang salita ng Panginoon every morning, sabi ng salita ng Diyos. So sa gabi ito tayo magpapatuloy sa ating mag-usapan. Gusto kong bigyan ng pamagat. Ask big things. Sabi doon sa binasa natin, kung ano man ang ating hilingin sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin na may pananampalataya, sabi niya doon ay tinanggap na natin. At tatanggapin pa. Ano ba? At pagbukas tayo ng Biblia, dito sa Ephesians chapter 3, verse 20. Basahin natin sa verse 19 hanggang 20. Sabi ng Bible, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman. Nakita niyo ba? Nabasa ba natin mga kapatid na ang pag-ibig ni Kristo ay hindi masayod? Ibig sabihin, you cannot comprehend. Ibig sabihin, hindi mo kayang isipin o malubos maisip kung bakit gano'n ang pag-ibig ng Panginoon. Tao ba? Upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos daw. Itong sabi niya dito sa English, which passeth knowledge, ibig sabihin, yung karunungan ng Panginoon, malalaman mo lang to, no? It is spiritually discerned, sabi ni San Pablo. No? Tama ba? Kasi hindi mo makikilala ang Panginoon sa literal na pangungusap. Kasi nga sabi ng Book of Isaiah, ang daan ng Panginoon o ways ng Panginoon ay hindi natin ways. Ang kaisipan ng Panginoon o ngayon ng Panginoon ay hindi natin kaisipan. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganong kalayo ang east sa west, sa north and south, ganon ang kaisipan ng Panginoon. At hindi natin kayang isipin kung bakit ganon. No? Minsan, sabi nga ng mga nagbabasa ng Bible, mayroong contradiction ng Bible. Na kung titingnan natin, kung hindi tayo spiritually discerned, ay sasabihin natin talagang may contradiction. Tama ba? Katulad nga lang na huwag kang papatay, pero ang Diyos ay nagutos na patayin mo sila, ubusin mo sila, huwag kang magtitira. Pero yun ang utos ng Panginoon, wala kang magagawa. Yan inutos eh. Tama ba? Pag sinabi ng Panginoon na laban niyo ang inyong damit, at in 3 days, sasampa kayo at haharap kayo sa Panginoon, maglaba ka ng damit. Pag sinabi niya maligo kayo, dahil in 3 days, haharap kayo sa Panginoon, sa presensya ng Diyos, maliligo lahat ng Israel. Tama ba mga kapatid? Nabasa niyo ba yun? So, sa panahon natin, sabi nga ng mahal na propeta, kung di natin na may dudugtong ang scripture, ay mawawala tayo sa hanay. Ngayon sa ating panahon, ang sabi ng ang mensahe ng Diyos ay tanggapin natin ang mensahe ng kapanahunan. At yun ang ating tinanggap ngayon. Na may propeta. Kasi iba, sabi ko nga sa inyo na hindi na sila naniniwala na may propeta sa panahon ngayon. Kaya nga mapapansin nyo, lalo na dito sa natawag nga nilang end time message circle o community, ay panay pastor ang pakilala. Kung
makikita niya, wala kang maririnig na apostol si ganito, si propeta si ganito. At kapag propeta ay, one time may nakasama kaming propeta. No? Propeta daw siya. Nung tinanong mo siya dito, kung ano ang kanyang mensahe, wala namang may ipakita. At ngayon, salamat sa Panginoon, dahil hindi na siya daw propeta. Naintindihan niya na hindi pala siya propeta. Kasi, magkakapatid sila. Kapatid niya, pastor. Yung bunso nilang kapatid ay evangelist. Yung isa, yun nga, propeta. Anong mensahe mo? Kasi propeta ka eh. Wala siyang may pakitang mensahe. Ngayon, yun, sa awa ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, sa tagal-tagal ng panahon, naintindihan niya na hindi siya pala propeta. Hindi pala siya propeta, naintindihan niya. Nahayag sa kanya na hindi siya propeta, hindi pala siya. Ngayon eh, umaatin na ngayon sa church. Pero hindi siya propeta. Kumikilala na siya ng pastor ngayon. Sinakita niyo? Yung iba naman, matagal na sila sa turo na ang kaluluwa ay pinalitan, ni-replace. Ngayon ay naunawaan nila, hindi pala ganoon. Ang kaluluwa pala ay hindi pala replace, kundi na-change yung nature. So, ganyan mga kapatid, maraming ganyan. Pero pag yung wala kang kaisipan ng Panginoon, hindi mo siya spiritually discern, malilito ka at maliligaw ka sa Bible. Diba? Kahit ngayon ati, sabi nila, may genocide sa Bible. Dahil nag-utos ang Diyos ng magpatay. Hindi pa isip yun, bakit gano'n? Pero nga sabi nga kung walang propeta mga kapatid, hindi natin maintindihan kung bakit gano'n ang sinasabi ng Bible. Sabi ni Barba ng, hindi ka na, ngayon sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan mabuhay sa panahon ng mensahe ni Moises. Bakit? Tapos na yung mensahe ni Moises. Although may mga kautusan doon na galing sa Panginoon mismo, na hanggang ngayon, ay sinusunod natin. Diba yung Ten Commandments, sinusunod natin hanggang ngayon nga. Bakit? Ang nag-utos niya hindi si Moises, although tinawag sa kanyang pangalan, Mosaic Law, pero naigawa ng Panginoon at utos ng Panginoon at siya mismo nagsulat sa 2 tablet. Tama ba? Kaya pagkatapos niya nasira ni Moises, si Moises na pinagsulat. So hindi natin maintindihan ng mga bagay na yan kung walang propeta sa panahon natin ngayon. So ang Old Testament, yan ang shadow. Alam natin yan, at papakinggan natin lagi yan na yan ang anino ng isang bagay na parating na na totoo. Dahil yung mga hayop na yon ay nagpapatunay lamang o nagpapatotoo lamang o sila'y anino lamang ng isang totoong darating. Walang iba kundi si Jesus Christ. Now, sabi niya, so nakita natin hindi masayad ang kaalaman ni Kristo, ay ang pag-ibig ni Kristo ng ating mga kaalaman. At sabi niya dito, now unto Him that is able to do exceeding. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubang sagana, ng higit sa lahat. So hindi natin kaya, hindi walang tao makakagawa nito maliban sa ating Panginoon. Nang ating hinihingi, so nakita nyo, exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Sabi niya, sa makapangyarihang gumawa ng lubang sagana, ng higit sa lahat. Sino ba ang higit sa lahat? Di ba ang ating Panginoon si Kristo? Ng ating inihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Dahil yung kapangyarihan, alam natin ito mga kapatid, ang Diyos nung umalis, nakotap siya sa langit, nagbigay siya ng kapangyarihan sa church. Kaya sabi nga yung lahat ng nasa Ama ay nasa anak na, at yung nasa anak ay binigay naman niya saan? Sa iyo. Saan? Sa church. Kaya ngayon kapangyarihan na kay Kristo, greater things. Tama, di ba? Hindi dakila, kundi mas marami pang magagawa ng nobya kaysa doon sa ministry ni Jesus. Bakit? Si Jesus Christ, ilang taon lang nag-minister. Tama ba? Nasa 3 years and a half lang. Eh tayo, hindi lang tayo nabuhay in 3 years. Di ba? So, sabi ng mahal ng propeta, kung nagbabasa kayo ng message ng prophet, greater things, katulad ni Elijah at ni Elisha. Tama ba?
may ginawang miracle kay Elijah, mas doble na kay Elisha. Bakit? Ang na kay Elisha ay double portion ng nandito kay Elijah. Tama ba? Amen. Now, kung sa ibang mensahe, makikita niyo yun, mag-asawa daw yan. Yan, tipo ni Berber na, mag-asawa yan, Elijah at si Elisha. Elijah is the Christ, Elisha is the church. Kaya nga doble. Mas marami, greater things, sabi ni prophet. Now, ano sabi ng mga propeta sa kanyang mensaheng, what it takes to overcome all unbelief, our faith. Sabi niya dyan, now, how are we planted? Paano tayo naitanim? We are planted in Christ Jesus. Doon pala tayo naitanim kanino? Kay Kristo Jesus. Now, I believe, this is my estimation of Him. Oh, ito ang sabi ni prophet, estimation kasi 1960 ito pinangaral. No? Pero sabi niya dito, He is the inexhaustible fountain of life. Pag sinabing inexhaustible, hindi na uubos. Amen. Tama ba? Tama ba ang Panginoon hindi na uubos? Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang biyaya. Amen. Bakit siya sabi ng Bible, is the same yesterday, today, and forever. Amen. Hindi na uubos. Araw-araw tayong humingi ng kalakasan sa Panginoon. Tama ba? Hindi na uubos. Sa dami ng humingi ng kalakasan, kahit yung nagsusugal nga, humingi ng panalo, nananalo. Tama ba? Sinner na nga yun eh. O, pero yung gayaan, baka nag-scatter pa kayo mga ano ha. May mga ganyan eh. Nakala ko niya scatter niya, lagi kang mananalo. Kasi maganda daw. May isa ako siguro napanood nyo rin sa internet. Structural pala yan. Padadamahin ka pala hanggang pangatlo yata, hanggang pang-apat. Yung pang-lima, pala'y talo ka na daw. Kaya hindi siya nagpo-promote, sabi niya gano'n. Yan pala yan. Imagine yung million nyo ibabayad sa kanya, mag-promote lang ng sugal. At kahit mga nasa message, nahulog sa ganyan sugal. Nawala yung Panginoon eh. Nasabi ko nga sa yung pastor na nagtataya pa ng ending. Nung sinaway ng kanyang pastor, na kanyang matanda sa iglesia, nagalit. Iniwanan. Dahil anong ginawa ng mga churches ngayon? Nasabi ng isang pastor dyan, isang lecturer ng Bible, kapag gagaling daw sa sugal, pwede na daw ikapo. Pwede na, bakit? Ikapo naman daw yun. Hindi naman daw ikaw nagsugal. Kung nagbabasa tayo ng mensahe, hindi pwedeng tanggapin. Di ba nasabi ko sa inyo, hindi pwedeng tanggapin ang tithes ng isang aso. Mag-ingat din kayo ba? Ay, aso eh. Hindi, nung pag-search niyo aso, yan yung mga lalaki. Ha? Hebrew word yan. May Hebrew word yan eh. Yung aso na lalaki na pumapatol sa kapwa lalaki. Kumbaga, whore sa babae. Harlot is babae. Sa lalaki, ganun din. Yan pala yung aso sa Hebrew. Kaya mapapansin nyo, sabi ni Haring David sa kanyang awit, napapalibutan ako ng mga aso. At pagdating kay San Pablo, nakilaban ako sa mga aso, mga ganid. Ibig sabihin, mga tao pala. Pagdating ng Revelation, hindi makakapasok sa langit ang aso. Pero sa lahat ng statement, isa lang na hayop, ang aso. Bakit hindi pwedeng iba? Pag sinerch nyo yan, yung aso pala, anong karakteristik ng aso? Yun yung pala. Tao pala ang tinutukoy. Kaya nasabi ni Prophet na hindi pwedeng tanggapin ang tithes ng aso. Kung literal na aso, hindi naman magdadalang tithes yan. Ano bang alam niyo sa tithes and offering? Ibig sabihin, tao. Ha? Ibig sabihin, niluwa na, babalikan pa yung niluwa. Yan, ibig sabihin ng aso sa Bible. May paglaban sa aso si San Pablo. Paano may paglaban? Tao yun. Yan, yung ibig marilin niya, pwede naman kayo isang ano eh. Ang mga gal sa sugal, para naman daw sa Panginoon. Siyempre, pag gano'n, pwede naman sugal. Magtaya na tayo sa anumang klaseng sugal yan. Ayaw ng Panginoon yan. No? Ng gambling. Now, sabi niya, that you cannot exhaust
His goodness. Na hindi mo kayang ubusin ang kabutihan ng Panginoon. Some people think, oh, I hate to call on God so much. May mga tao daw nag-iisip na, ayaw kung tawagan ng Panginoon ng labis-labis, di ba? I hate to call on God so much. That's what He wants to do. Yung pala ang gusto ng Panginoon, lagi mo siyang tatawagan. Kaya gabi-gabi, tumatawag tayo sa Panginoon. Iba kasi niisip baka maubusan ng Panginoon. Itapakan nga lang niya yung lupa Yung ulap nga, alikabok lang ng kanyang paa Tama ba mga kapatid? Kung gaano kalaki ang Panginoon, kung gaano kadakila ang Panginoon, sabi niya, that's what He wants to do. You have not because ye ask not. Ye ask not because ye believe not. Kaya pala hindi ka makahingi dahil hindi ka sumasampalataya. Sabi niya, ask abundantly. Katulad ng binasa natin mga kapatid. Sabi niya, He is able to do exceeding abundantly. Kaya sabi ni Prophet, ask abundantly. Huwag mong limitahan ang iyong paghingi. Sabi niya, that your joys might be full. Para malubos ang iyong kagalakan. I'm asking, sabi ni Prophet, ito sabi ni Branham sa kanya sarili, I'm asking for hundreds of souls in this meeting. Nakita nyo? Yan ang gusto niya, hundreds of souls. Ngayon, mahirap na nga isa Diba? Pero yun ang panalangin. Pero alam naman natin ang bagay-bagay na ngayon, mahirap ka na talaga makakuha. Kasi ngayon, ay gleaning time na lang. Ano ibig sabihin ng gleaning time? Para sa bilabil, nasa tabi-tabi nila, pa isa-isa, dalawang tatlo. Pinupulot mo na lang yung nakitira. Gleaning time na lang mga kapatid. Hindi na ngayon panahon ng harvest time, tapos na. Pagdating sa pagkuha ng mga mananampalataya. Kaya ko nga sa mga people mga kapatid, nung araw, sabi ko nga sa inyo na kami na bautisman, 2 jeep. Lahat ng babautismo nakaupo sa loob. Yung mga babautismo, 2 jeep. May mga nakasabit pa. Yun yung mga sasama para mag-witness ng babautismohan. 2 jeep mga kapatid sa Balayan, yung ilog dyan. Tapos, doon sa highway, pumunta dyan, malapit-lapit doon. Ay, malabo. Kasi ibig sabihin, may kalabaw na naglublob sa unahan. Ngayon, tuyo na yung ilog na yun Dati kasi, ano yung tubig? Lakad kami. Lakad. Pag nakakita na ng lugar na malinaw yung tubig, doon kami doon babautismo. Nasa na ngayon yun? Hindi ko na rin alam 2 na lang kami ni Brother na iwan. Nagpatuloy. Hindi ko na alam yung mga yun. Ngayon, ang hirap na. Di ba? Lalo sabi ko sa mga kapatid natin na nasa probinsya, lalo na pag nasa city kayo. Na masyadong busy ng mga tao dito Buti nga tayo Di ba? May pagkakataon pa rin tayo na pumunta sa church. Na dapat ngayon sabi nga nasa kanya-kanya na tayong bahay. Nagpapahinga na. Kaya hindi ka na mag-pray, basta sa bahay ka na. Tama ba? Pero ngayon, dahil alam natin ito yung time na magtitipon-tipon tayo para sa pananalangin, nasama-sama, nandito ka pa rin. Dahil pinupush ka ng Holy Spirit, hindi mo gawa yan. At isa pa, pag nanalangin ka, sabi ng Bible, hindi ikaw ang nananalangin. Sabi sa Book of Romans, kundi Espiritu ng Panginoon na nasa iyo. Siya nagtuturo ng ipapanalangin mo. Kasi mga panalangin natin na binibigay, hindi karapat-dapat yan. Unless na may Holy Spirit na nasa iyo. Siya mag-i-intervene sa Father. Yung Holy Spirit na nasa iyo, hindi yung ating mga panalangin. Uncircumcised lips kasi tayo Kaya kailangan ng Holy Spirit. Siya ang mananalangin para sa atin, sabi ng Book of Romans. Now, sabi niya, I'm asking for hundreds of souls in this meeting. I'm asking that every sick person enters that door will go out of here well. Yan ang panalangin ni Branham. Although, pag nagbasa kayo ng mensahe ni Prophet, ay hindi naman lahat talaga nangyari yung ganoon. Pero yun ang panalangin niya. Di ba? Kaya ang panalangin mo kung pagpalain ka ng Panginoon at paglabas, ganun dapat ang iyong makuha. Di ba? Nanalangin ka na pagpalain ako ng Panginoon sa gawain, dapat paglabas mo, yun talaga.
yung panalangin mo magkaroon ng katuparan. Amen. Now, sabi niya, I'm believing it. I'm believing that after we go, that it just won't be another gathering together, but it will be a revival in